Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay, ano ba ngayon? Araw ng Martes, March 11, 2025. A very historic po, March 11, 2025. Diyan po sa, lalo-lalo na sa ating Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Ano nangyari sa Pilipinas? Ano po? Okay. So, kahapon nag-vlog tayo tungkol diyan sa maaari o posibilidad na nakapag-issue na ng warrant of arrest kay Rodrigo Duterte, At kahapon wala pang makapag-confirm, although ang sabi ko sa inyo, yan po ay unang lumabas sa Rappler. Sa Rappler kung saan ay sinasabi na nag-issue na ng warrant of arrest pero unconfirmed. Hindi nila ma-confirm, individually confirm ang tawag nila. Kung talagang totoo, pero meron daw reliable source. And everybody was looking at the website of International Criminal Court and even sa ICC. Sa ICC or even sa Interpol. So wala po silang nakita, kaya ang sabi ko kahapon, at wala din akong nakita na wala pa. Wala pa, at least wala pa nakapublish. Alright? Ngayon, lumabas po kaninang umaga. Ang warrant of arrest. It's a 15-page warrant of arrest na ang kaninang umaga daw po ay binigyan ng kopya ang branch ng Interpol sa Manila. And then, nakipag-coordinate sa government ng Philippines. At kaninang umaga, nung pagdating sa airport ni Rodrigo Duterte galing Hong Kong, dahil nagkaroon po pala ng campaign sortie doon, kaya pala naandun, at sinasabing wala pa daw, wala pang warrant of arrest, puro hearsay and everything, fake news ang sinasabi ni Salvador Panelo. Yan, pag napaglapag ni Rodrigo Duterte, sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport, sinalubong po siya ni General Torre at ang membro ng International Police, Interpol. May mga sundalo din po sa NAIA na nakapaligid. And of course, lahat naman daw ay naka-body camera at makikita lahat ang pangyayari doon sa paghuli kay Rodrigo Duterte. At siyempre, nagkaroon ng komisyon and then naayos din at sila ay nagtungo sa Villamor Air Base. Villamor Air Base. Of course, yung pong Villamor Air Base na is air base controlled by the government. Okay, so ayan na, kanya-kanya ng gimmick ang mga tauhan ni Rodrigo Duterte. Of course, ngayon may nag-file daw before the closing of the Supreme Court office. Nag-file na ng kung ano man legal maneuvers ng mga abogado ni Rodrigo Duterte. Tingnan natin kung anong mangyayari dyan, At balita ko ni-raffle na rin agad bago pang mag-close ang Supreme Court, ni-raffle na agad. Hindi natin alam kung kanino mapupunta yan, And then, ang balita ko ngayon ay humihingi rin sila ng tulong sa Supreme Court para mailabas si Rodrigo Duterte for humanitarian grounds because sabi daw ay may sakit daw si Rodrigo Duterte. At hindi daw dapat makulong at mapapunta sa hospital at sinasabi nilang yun daw ay may sakit daw si Rodrigo Duterte. 79 years old na po itong ating dating presidente na si Rodrigo Duterte. Alright? Matatandaan ay nagsalita ito sa mga nakaraan, mga nakaraang rally nila. Hindi daw niya igagalang ang ICC. Imamassacre daw niya ang Interpol pag siya huhulihin.
ano pa, ah, wala daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ano? Mga ganyan ba? Wala daw, kahit sinasabi niya, ako dapat ang managot, di ba? Sa pananagutan ng mga pulis, ako dapat ang managot. Ano? Ngayon po, iba na ang kanyang tono. Ang sinasabi niya ay, wala siyang nalalamang masamang ginawa niya. Ano? At hindi siya dapat ang managot diyan sa mga nangyari sa war on drugs. Ano? Iba na ang at hindi niya minasakir ang Interpol. Okay? So, wala na ang yabang nitong si Rodrigo Duterte, no? Tingnan natin kung ano. By the way, masaya tayo hindi dahil sa ito po ang naghihiganti. Hindi po 'yun, ano? Masaya tayo dahil nakikita nating gumugulong ang hustisya. Alright? Binibigyan po ng pagkakataon na ngayon, ano? Binibigyan po ng pagkakataon ng International Criminal Court, ng hustisya, na marinig naman po ang panig ng mga namatayan, ng mga pinatay ng war on drugs. Ano? Na alam natin pinamunuan ni Rodrigo Duterte, ano? Yan po ay pagbibigay ng pagkakataon sa mga sa mga namatay na walang pagkakataong ipagdepensa ang kanilang sarili. Ngayon po ang paniningil, ano? At ito rin po ay pagkakataon ni Rodrigo Duterte para ipagtanggol ang kanyang sarili kung bakit niya pinabayaang mangyari ang war on drugs during his term, even during the time of his ang kanyang pagiging mayor noong sa Davao City na nagsimula na yung mga DDS, Davao Death Squad, Lambada Boys, kung saan libo-libo ang namatay. Dinala niya ang kanitong pagpatay nitong hanggang siya naging presidente. Ano? Ganun po. Ganyan po ang mga lumabas na testimonya sa Quadcom. Ano? Ngayon, lahat po ng mga testimonyang yan ay mga tinatawag nating under oath. Ano? Yan ay pinanumpaan at hindi yan po kasinungalingan. So yung pong mga lumabas na yan sa Quadcom, yan ang pinagbabasihan lalo ng mga International Criminal Court, ano, sa kanilang investigasyon. Ha? Bukod po dun sa mga testimonya ng mga individual na tao na nung panahon siya ay mayor pa, ano, kung saan kinikwento ang mga pangyayari during that time, kung paano sila pumapatay ng tao, ano. Ang sinasabi ay tungkol dito po sa war on drugs, sa mga drogista, ano. Pero kahit po sabihin na sila ay drogista, assuming na totoo na sila ay drogista, hindi po sila dapat pinapatay dahil binibigyan po sila dapat ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili at malaman atin po sa ating gobyerno, no, diyan sa ating sa Pilipinas, ang pagiging drogista po ay hindi naman pinaparusahan ng kamatayan. Ano? Hindi po. Okay? Ang pagiging drogista, yan po ay nire-rehabilitate, yan po ay kinukulong, hindi nire-rehabilitate, most probably. Kasi yan po ay sakit. Ano? So, ngayon sa pagkakahuli kay Rodrigo Duterte, ngayon ay dapat lang na mabigyan siya ng pagkakataon na mapagtanggol ng sarili niya, ano? Ngayon, kung siya naman po ay walang kasalanan, bakit naman hindi siya dapat i-acquit? Ano? Total, ang sinasabi naman niya talaga nung una pa lang, handa siyang lumaban sa ICC kahit saan. Kuhanin niyo na ako ngayon. Di ba yun ang sabi niya? Di ba? Kuhanin niyo na ako ngayon, haharapin ko kayo. Di ba? Bililan daw siya ng ticket, pupunta siya ng ICC. O ngayon, hindi siya bibili ng ticket. Ano? Sa tingin ko, kaya nasa Villamor Air Base siya, baka naghihintay na ng chartered flight. Kasi yun po ang dapat
unang-unang gagawin? Ano? Ipapabalik na agad sa i-report sa korte. Anong korte? Yung International Criminal Court. Yan po ang korte na nag-issue ng warrant of arrest. Ano? Kay Rodrigo Duterte. So, dapat siya ay maipadala na at hindi na dapat mapipigilan. Ano? Hindi dapat pigilan ang kanyang paglipad sa The Hague. Ano? So, palagay ko, yan po ang ginagawa ngayon ng mga abogado ni Rodrigo Duterte ay para patagalin at pigilan na huwag matuloy ang pagpunta ni Rodrigo Duterte sa The Hague. So palagay ko kaya nandun sila sa Villamor para naghihintay ng eroplano. Ano? Hihintay ng eroplano, isa siguro chartered flight. Hindi na siguro kailangan bumili ng ticket ni Rodrigo Duterte. Chartered flight po, baka po yan nga ay sila ang laman nun eh. Ano? Kasama ng mga umaresto sa kanya. Siguro, hindi natin alam. Malalaman natin. Pero sa tingin ko po ay lumalaban pa sila para matigil ano. Ngayon po yung baka nga maya-maya nasa ospital na yan at nagdadrama na may sakit. Diba? Yung po ang kanilang drama ngayon, may sakit para hindi muna maikulong. Ano? So, hindi muna ma-detain. Okay? So, sinasabi nila, walang jurisdiction ang International Criminal Court. Ngayon po, wala siguro, ano? Pero yung noong pong bago kumalas ang Pilipinas ay may jurisdiction ang International Criminal Court. At hindi po, porke kumalas ang Pilipinas sa pamamagitan ni Rodrigo Duterte, ay hindi na po matatry o hindi na po bibistahin o wala na pong karapatang bistahin o itry ang kaso na ginawa niya during the time na ang Pilipinas ay nasa International Criminal Court pa. Ano? So yan po. Hindi po ang binibista diyan, hindi po yung yung mga pangyayari after na maalis ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ang binibista po diyan ay yung mga pangyayari nang nangyari at mga patayan sa war on drugs na nangyari bago kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court. Okay? So, napakaganda po ng araw. Kita niyo yan? Yan po ang sikat ng bukang liwayway, kumbaga. Ano? Approaching a railroad crossing. Nagkakaroon po ng kaunting liwanag. Liwanag, hindi lang sa mundo, kung hindi po sa mga hustisya na maaring makamtan ng mga biktima ng war of drugs. Alright? Malaman po natin ang susunod na kabanata. Bye-bye!